Praise the Lord, ye hands, adore him. Praise him, angels in the high. Sun and moon rejoice before him. Praise him, all ye stars of light. Hallelujah, amen, hallelujah, amen. His mighty voice obey. Laws which never shall be broken. For their guidance he hath made. Hallelujah, amen, hallelujah, amen. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang Inyong Biblia. Know Your Bible program. Atid po sa inyo ng World Radio International through White Sparrow Road Church of Christ from West Monroe, Louisiana, USA. Ang programang ito ay marinig nyo every Sunday dito po sa Barangay FM 92.7, Sunday from between 5 to 6 in the morning. At ang inyo po lingkod na magbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito ay pinamagatan ko sa wikang Ingles, The Virgin Conception and Birth of Jesus Examined. Ang paglilihi at kapanganakan ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng isang berhen. Atin pong bigyan ng pansin at tatalakayin sa ating pag-aaral sa umagang ito. Nawa ang ating Panginoon Diyos ay kasama natin sa ating pag-aaral at maging open-minded po tayo mga kaibigan at mga kapatid sa ating pag-aaral sa salita ng ating Panginoon Diyos. Statistics say that about 70% of Americans believe and accept the virgin conception and birth of Christ. And about 30% would be willing to accept the idea of a virgin conception or birth. Ayon po sa statistika, mga 70% o 70% ng mga Amerikano, sa pong statistics ito noon, ay naniniwala at tinatanggap nila na nagkaroon nga ng tinatawag na paglilihi at kapanganakan ng ating Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ng isang berhin, isang babaeng hindi nagkaroon ng tinatawag na relasyon sa isang lalaki, subalit nabuntis at pagkatapos nanganak. 30% rin sa mga tao sa Amerika ay gustong tanggapin ang ideya na pwedeng mangyari ang paglilihi o pagbubuntis na walang lalaki kahit dalaga pa o berhin pa ang isang babae. So yun po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. Subalit, may mga kritiko. There are critics and there are skeptics, including some scientists, which call virgin birth and conception as not scientific and not reasonable. And they even say that it is foolish, it is a fantasy, it is myth or fiction. But sinabi ko bang virgin birth and conception? Kasi nauna siyempre yung conception. Yung paglilihim mo na yung babae, bubuntis siya, bago siya manganak. So nauna talaga yung conception. So marami pong kritiko, mga taong hindi naniniwala, pati na rin mga scientifico, na hindi po naniniwala sa virgin birth or virgin conception ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sabi nila, hindi po ito ayon sa siyensya at hindi po reasonable, hindi po rationable o ayon sa rason. At tinatawag nga nila itong kalokohan, isa lang pong fantasy, kwento lang, isang myth or isang fiction.
So yun po ang kanilang opinion. Kaya kinakailangan pong pag-aralan natin ang tungkol sa virgin conception and the birth of Jesus Christ. Because the Bible says in the book of John, chapter 8, verse 32, "Ye shall know the truth, and the truth shall make you free." Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Magpapalaya sa atin sa mga pagdududa, mga pagtatanong, mga speculation at pagpapalaya sa pagka-ignorante sa katotohanan na ang Panginoong Hesus ay ipinanganak sa pamamagitan ng isang birhen. Ang propesiya po ay matatagpuan sa Esaias, Kapitulo 7:14, chapter 7, verse 14 of the book of Isaiah, which says, "Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and you shall call his name Emmanuel." So yun po nakasulat sa Isaiah chapter 7 verse 14. At nagkaroon po ito ng katuparan or fulfillment kung babasahin natin later on ang the book of Matthew, the Gospel of Matthew and the book of Matthew chapter 1 verse 18 to 25, and also from the book of Luke chapter 1 verses 26 to 38. Ang tawag po dito sa Latin, yung pinag-aaralan po nating virgin conception and birth, virginitas antepartum. Sa Latin, ang ibig pong sabihin, no human father or no human origin. Yun po ang nangyari sa ating Panginoon sa Kristo kung paano siya napunta rito sa ating mundo. Basing it on the prophecy in Isaiah chapter 7 verse 14, the virgin conception of Jesus rather than the virgin birth should be the title. Karamihan po kasi virgin birth. Pero bago nagkaroon ng birth o panganganak, siyempre magsisimula po sa conception. So ang iba, gusto nilang tawaging the virgin conception of Jesus rather than the virgin birth of Jesus. Some people claim that Isaiah chapter 7 verse 14 originally spoken to King Ahaz of Judah or of the southern kingdom of Israel, point to the birth of Hezekiah, one of the good kings in Israel, or rather the kingdom of Judah. So sabi ng iba, ang Isaiah chapter 7 verse 14 daw ay patungkol o unang sinabi ng propetang si Isaias, at ito daw ay sinabi kay Haring Ahaz or Ahaz ng Judah or Southern Kingdom, at ito raw ay patungkol sa kapanganakan ng isang hari na pinangalan ng si Hezekiah, one of the good kings of Southern Kingdoms. Yun po ay opinion nila. So bali titingnan po natin sa Biblia, what does the book of Matthew tell about this? Matthew, the gospel writer who was a former publican and tax collector, applied the passage to the conception and birth of Jesus through his writing in Matthew chapter 1 verse 22. And of course, ang napili ng Panginoong Diyos na babae na magiging ina ng ating Panginoon sa Kristo, ang pangalan niya po ay Maria. So sabi ng iba, si Matthew na isang dating publikano, isang taga-kolekta ng buwis, ang turing nga ng iba sa kanya ay makasalanan, pero siya ay naging disipulo ni Kristo, ay sinulat niya sa Matthew 1:22, yung sinabi natin kanina sa Isaiah chapter 7 verse 14, at si mismo. Ito po ang sabi ng Biblia. And the Bible must be believed because the Bible was written by God or is written by God through the power of the Holy Spirit. Matthew 1:22 says, "This happened to fulfill what God said through the prophet, that a virgin shall conceive or shall become pregnant and have or bear a son, and he shall be called Emmanuel, which means God with us." Isaiah 7:14. Bakit siya tinawag na God with us? Or of course, sa Matthew, sinabi niya, he shall be called
Emmanuel, and later on, Jesus, for He shall save His people from their sins. So ito pong sinabi ni Matthew chapter 1 verse 22 was a fulfillment of the prophecy in Isaiah chapter 14. So dito niya po in-apply yung prophecy sa Isaiah 7 verse 14. And of course, very, very clear, this happened to fulfill what God said. Nangyari ito ayon sa sinabi ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng propetang si Isias. And the word virgin o berhen sa salitang Hebreo ay alma at sa salitang Griego ay partenos. Ang sinulat po ni Matthew ay sa salitang Griego. Ito na po yung translation na tinatawag nilang Septuagint version ng Old Testament Hebrew Bible ay isinalin po sa salitang Griego. At yan po ay ang sulat ni Matthew sa 1:22. So, mapapansin natin kung babasahin natin yung book of Matthew and book of Luke. Dalawang gospel writers po, si Matthew at si Lucas, sila po ang nagsulat sa virgin conception and the virgin birth of Jesus. However, the Apostle Paul and other writers of the New Testament gave also some hints about the incident using the son of Mary as a description to Jesus rather than the son of Joseph. Ang karamihan po na sinasabi, pag pinanganak ang isang lalaki, sinasabi the son of Joseph, anak ni Jose. Kasi nga talagang ganun ang usual na pangyayari. But in the Bible, Jesus Christ was more called the son of Mary. And there are instances na sinasabi ng mga gospel writers, the son of Joseph as was supposed. Ayon sa. Okay, so yun mga statement na yan. Example po ng mga gospel writer or rather other writers aside from Matthew and Luke ay si Apostol Pablo, sinulat niya sa Galatia 4:4. Sabi niya, Jesus Christ was born of a woman. Bakit may emphasis sa born of woman? Because nga may hint siya o idea na si Kristo ay pinanganak sa pamamagitan ng berhin. Another verse, Romans chapter 1 verse 3 and 4, doon po ay sinabi ni Apostol Pablo regarding the Son, His human nature was a descendant of David, through the Holy Spirit was declared to be the Son of God. So sa Roma 1:3 hanggang 4 ay sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa anak na ang kanyang naturalesa o kalikasan ay pantao o tungkol sa tao, siya po ay galing sa lahi ni David. So, kinoconsider po ni Apostol Pablo yun. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, siya po ay inihayag na anak ng Diyos. Isa pang talata, Filipos Kapitulo 2:6. Philippians 2 verse 6. The Apostle Paul said again, who, being in the nature of God, did not consider equality with God. Siya po ay nasa forma ng Diyos o ang kanyang kalikasan ay Diyos, subalit hindi niya itinuring na kapantay siya ng Diyos. So dito po ay makikita natin kung saan talaga nanggaling ang ating Panginoong Jesucristo. Colosas 1:15, sinabi ni Apostol Pablo, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. So si Kristo raw ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay ng mga nilalang. Yung panganay dito po, hindi yung una. Ang ibig sabihin, the preeminence. Siya yung pinaka-importante. Siya yung pinakabida. Kaya nilagay sa kanya, the firstborn of all creation means the preeminent, ang nangunguna. So, as Matthew therefore was inspired by the Holy Spirit, his account therefore must be accepted as correct. Sapagkat hindi naman po nagsulat si Matthew, Apostol Matthew, na hindi po siya binigyan ng inspirasyon o binigyan ng gabay ng Espiritu Santo. Kaya dapat tanggapin natin ang kanyang sulat na si Kristo ay ipinanganak sa pamamagitan ng isang berhin. Now, back to the Old Testament, the book of
Genesis chapter 3 verse 15. Doon pa lang po sa Old Testament, the book of Genesis chapter 3 verse 15, after Adam and Eve committed the sin, breaking the law and eating the forbidden fruit, may sinabi po ang Panginoong Diyos kay Eva. Ganito po ang sinabi. It is understood and accepted that the Messiah would be born of a virgin because of the term the seed of the woman. Anong sabi doon sa Genesis 3:15? Ganito po. God talking to the serpent or Satan, the God said, I will put enmity between you and the woman, between your seed and her seed. Okay, ano pong ibig sabihin ng sinabi sa Genesis 3:15? Sinabi ng Panginoong Diyos kay Satanas sa pamamagitan ng isang ahas, bibigyan ko ng pag-aaway at paglalaban sa inyong dalawa, between Satan and between the woman or Eve. At ano yun? Between her offspring and your offspring. Sa English, sa ibang translation, seed. Now, according to biology, mga kaibigan, yung nag-aaral po ng biology, mahilig sa biology, ang lalaki is bearing the seed. Siya po ang may dala ng sperm cell or male cell. Ang babae po, yung egg cell. So yung termino dito sa Genesis 3:15, the seed of the woman, wala naman pong seed ang woman. The woman has the egg cell. So this is actually a prophecy even from the book of Genesis chapter 3 verse 15 that Jesus Christ would be born of a virgin, seed of the woman. Okay. Now, how do we know that that is true? In the book of Galatians chapter 3 verse 16, the Apostle Paul wrote, Paul identified the seed, ang binhi. The seed, galing po sa lalaki, ang binhi, the sperm cell, identified the seed or a descendant of Abraham. And that one seed was Christ. Ganito po ang sinasabi sa Bible. So, even Paul in Galatians 3:16 said that the seed is Christ. And Christ came from the seed of Abraham. Okay, Galatians 3:16. Now, in the book of Matthew, chapter 1, verse 1, kung babasahin po natin yung Matthew chapter 1, verse 1, doon po ay sinasabi, the prophecy stated that the Messiah would come from the family or the lineage of David. Ano sinasabi sa Bible? Abraham begot something like that, and then David. So Christ came from the family of David. So doon pala sa Matthew chapter 1 verse 1, very clear po na si Jesus Christ would come from the family or the lineage of David. Thus, in the book of Matthew chapter 1, the writer traced back the genealogy of Jesus to King David. From Matthew chapter 1 verse 17, Abraham to David and David to Christ. So, kung titingnan po natin sa 42 generations na yan, ang legal father ng ating Panginoong Kristo ay si Jose. According to the law and according to what people conceive, siya po ang legal father. But in reality, since the Holy Spirit is the Father of Jesus at ipinanganak lang siya sa pamamagitan ni Maria, so Christ therefore is not of human origin. Hindi po siya ordinarong tao. Now, scholars explain that Mary, as recorded by Luke, was herself a descendant of David. So sabi nila, para tunay na si Kristo ay galing sa lahi ni David, ayon sa mga Bible scholars and commentator, yung genealogy or lineage na binabanggit po sa Lucas Kapitulo 3, ayun po yung genealogy ni Mary, na si Maria mismo galing din sa angkan, sa lahi o pamilya ni Haring David, if you trace it back. So sabi nila, Mary came from the lineage of David's family or generation, and therefore, many times in the New Testament, the term is used as Jesus Christ, the son of Mary, in referring to Jesus and not the son of Joseph, who became the legal father of Jesus. Okay,
Example po niyan, mayroon sa Lucas Kapitulo 3:23. Ano sabi doon sa Lucas 3:23? Jesus was the son as was supposed of Joseph. Si Jesus na anak ayon sa karamihan o ayon sa tinatawag na pagkakakilala o pagkakaalam ng tao, siya ay anak ni Jose. Now, let's go to the more important part of our discussion or study on the idea of the virgin conception and the virgin birth of Jesus. What therefore is the significance of the virgin conception and birth of Jesus? Mayroon bang importansya ang ipinaglihi o ipinagbuntis si Jesus at ipinanganak sa pamamagitan ng isang berhin? Alam po natin kung anong ibig sabihin ng berhin. Berhin ay isang babae na hindi pa nagkaroon ng asawa o hindi pa nagkaroon ng tinatawag na relasyon sa isang lalaki. So, yun pong ibig sabihin ng virgin. Now, the Greeks have a term for that. Ano sa mga salitang Griego, mayroon silang term. Tawag nila parthenogenesis. In other words, asexual reproduction or reproduction na walang human father or origin. Now, the proof that the scriptures are correct and reliable should be trusted and believed. Ano po ang significance kung bakit si Kristo ay pinanganak sa pamamagitan na pinagli sa pamamagitan ng berhen at pinanganak sa pamamagitan ng berhen? Well, sinabi na natin kanina sa Isaiah 7:14 and Isaiah chapter 9 verse 6 kung saan na sinabi, Jesus Christ, His name will be called Wonderful Counselor, Prince of Peace, Mighty God. Yun po applicable kay Jesus sa Isaiah chapter 9 verse 6. And then of course, binasa natin kanina yung Matthew 1:22 kung saan ay sinabi ni Matthew, this pertains to the idea that a virgin shall conceive and bear a son, and the name of the son shall be called Jesus, or in some, Emmanuel. All right. Number 2, significance of the virgin conception and birth. As Jesus' birth was supernatural and therefore miraculous through the Holy Spirit, it proves His divinity. Pinapatunayan po ng virgin birth, virgin conception ng Panginoong Jesucristo na siya po ay hindi ordinaryong tao, kundi isa siyang anak ng Diyos or Diyos mismo. He even claimed that He was the Son of God or God Himself. Ang understanding po ng mga Hudyo, kapag sinabi mong you are the Son of God, it is equivalent to saying He is equal with God. At binasa na natin yun kanina doon sa Pilipos 2:6. Sabi ni Apostol Pablo, though He was in the form of God, He did not think it to be equal with God, but emptied Himself and became a servant and became obedient, even dying on the death of the cross. So sa 1 John chapter 1 verse 1, Juan, ito po writing ni Apostol Juan. Iba yung gospel, iba rin yung writing ni Apostol Juan. 1 John chapter 1 verse 1, the Apostle Paul said, or Apostle John rather said, he was an eyewitness of the account of Jesus as the word of life. Doon po sa John chapter 1, a Gospel of John chapter 1 verse 1 and verse 14, ganitong sinasaad. In the beginning was God, and the Word was with God, and the Word was God. Sa simula ay Diyos, at ang kasama ng Diyos ay ang salita or logos. Sa salitang Griego, logos, sa ibang translation, verbo. At ang salita ay Diyos. So yung Diyos, magkaharap sila ng salita na pwede ring Diyos. At doon sa 1:14, yung salita, yung verbo, yung logos na yan, ayon sa 1:14, ang salita ay naging laman o naging tao. You compare that with Philippians 2 verse 5 to 8, yun po ay nagpapatunay na si Kristo ay siya, Diyos, nagkatawang tao. Tinawag niya sa Ingles na incarnation. Ang pagiging tao ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung doktrina na yan. Okay, so Christ was the Son of God
But when you claim that you are the Son of God, it's equal with God. As proof of His divinity, He lived a sinless life. Kung si Kristo po ay ordinary na tao, lahat po ng tao makasalanan. Ayon sa Romans chapter 3 verse 23, the Apostle Paul said in Romans 3:23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Lahat ng tao nagkasala at nawala ng kaluwalhatian ng Diyos. Well, the Bible claims or says that Christ was sinless. Si Jesus po ay hindi nagkasala. Basahin po natin sa sulat ni Apostol Pedro, 1 Peter chapter 2 verse 22. The Apostle Peter said, "He committed no sin, no deceit was found in his mouth." Quoting from the book of Isaiah chapter 53 verse 9, the Apostle Peter said, "Hindi siya nagkasala at wala mang kasinungalingan sa kanyang bibig." So sino ba ang taong walang kasalanan? Lahat naman. Roma 3:28, all have sinned. Kung si Kristo walang kasalanan, hindi po siya ordinaryo na tao dahil siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Ang problema po sa iba, ang tingin nila sa Diyos, iisa lang. Pero kung babasahin natin ang Biblia at pag-aaralan, may 30 personalidad ang pagka-Diyos. Walang word na Trinity. Sabi nila, wala namang word na Trinity. Paano tayo maniwala sa Trinity? Wala nga po. Pero doon sa Matthew 28, verse 20, sabi ni Kristo, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kristo mismo ang nagsabi na may Ama, may Anak, at may Espiritu Santo. So, sino paniniwalaan nyo? Yung mga nagtuturo na walang 3 personalidad sa pagka-Diyos o ang Biblia mismo at si Kristo mismo. 1 John chapter 3 verse 5, the Apostle Paul John also wrote, "He appeared to take away our sins, and in Him there was no sin," or there is no sin. Siya ay nagpahayag para tanggalin, alisin ang ating mga kasalanan o kaya ay mapatawad ang ating mga kasalanan. Pero siya mismo, wala siyang kasalanan. So, hindi po pwedeng maging sacrifice ang taong makasalanan. God always demands a perfect sacrifice. In the Old Testament, God demanded from the Israelites 1-year-old male lamb without blemish, without sickness. Sa Lumang Tipan, ang rule ng Panginoon Diyos ng sakripisyo na hayop, inahandog sa Panginoon, lalaki na tupa na wala pong sakit. And Christ was like that, spiritually speaking. So people therefore who oppose the virgin conception and birth of Jesus through the Holy Spirit are asking questions. Ano po ang kanilang pinagdududahan? Ano ang kanilang kini-question o tinatanong? Yung mga hindi naniniwala sa paglihi, pagbuntis ng isang berhin at kapanganakan na hindi po na-involve ang isang lalaki, ay kinakalaban nila ang Panginoong Diyos mismo. God Himself in His character. Ano ang sabi ng Panginoon? God cannot tell a lie. It is impossible for God to tell a lie. Imposible sa Diyos ang magkamali at magsinungaling. Sabi doon sa Isaiah 7 verse 14, "Behold, a virgin will conceive and bear a son, and you shall call his name Emmanuel." At sa Matthew 1:22, sinabi naman ni Matthew, ito ay fulfillment o katuparan ng propesiya o hula sa Isaiah 7:14, that the virgin will conceive and bear a son, and he shall be called Jesus or Emmanuel. Okay, so nandun po yung number 1. Number 2, kung hindi sila naniniwala sa virgin birth, and of course, virgin conception, they are also questioning the character of Mary. Ang karakter ni Maria. Sa Biblia po, si Maria ay isang babae na simple lamang. Subalit, kung sasabihin nilang hindi naging
virgin si Maria, kundi nagkaroon siya ng ibang lalaki, it will make Mary a harlot. It will make Mary an immoral woman. It will make Mary a prostitute. So lalabas, masamang babae pala si Maria kasi nagkaroon siya ng anak na wala siyang asawa. Hindi ba? Maraming mga ganyan na ngayon. Kakaroon ng anak, single mother, merong siyempreng lalaki involved. Kaya lang hindi sila kasal. Kung minsan hindi kasal, kung minsan kasal, pero nakakaiwalay. Well, the character of Mary also herself states that Jesus was born out of wedlock. Pag sinabi nating hindi virgin si Maria nang siya ay maglihi at pinanganak si Jesus, ang ibig sabihin dyan, si Jesus po ay bastardo. Christ or Jesus Christ is illegitimate. Ipinanganak siya outside of marriage. Kasi nga, hindi pa nga siya kasal. Hindi pa sila nagsasama ni Jose bilang mag-asawa. Nagkaroon na siya nabuntis siya at nagkaroon ng anak at ang pangalan ay Jesus. So, it will make also Mary a very bad person. Number 3, those who oppose the virgin birth and the virgin conception of Christ would also question the character of Jesus. Anong sinabi ng Biblia? If Jesus Christ came from the lineage of David mismo at ang kanyang ama ay hindi ang Espiritu Santo, what would be the result of that? Jesus Christ would become therefore a descendant of Adam. Siya po ay kalahi ni Adan at ayon sa 1 Corinto Kapitulo 15:22, all those that in Adam died. Hindi po physical na kamatayan lang yon. Si Kristo namatay ng physically. What the Apostle Paul is discussing in 1 Corinthians 15:22 is a spiritual death. Hindi ba doon sa Garden of Eden, sabi ng Panginoon sa kay Adam and Eve, kung kakainin niyo yung bunga na ipinagbabawal ko, mamamatay kayo. Hindi naman namatay agad si Adan at saka si Eva. So anong klaseng kamatayan ang tinutukoy doon? It was spiritual death. Ano sabi sa Biblia? For the wages of sin is death. And death is separation. When they committed sin, they were spiritually separated from God. Isaiah chapter 59 verse 1 and 2, sabi ni Isaiah, your sins have separated you from God. So it was therefore a spiritual death. So, ganyan po ang ating discussion sa tinatawag nating virgin birth of our Lord and Savior, Jesus Christ. At yan po ang ating pong pag-aaralan. At bago tayo dumako sa ating pagtatapos, mga kaibigan, ibig po nating batiin ang ating mga kaibigan at mga kapatiran dito sa ating programa, hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi po sa buong mundo, sapagkat dito po ay nakalagay sa video. So mayroon tayong mga listeners all over the world. At itutuloy po natin ang ating discussion sa ating pagtatapos sa ating leksyon ang tungkol sa virgin birth, virgin conception of our Lord and Savior Jesus Christ. After the birth of Jesus Christ, Joseph and Mary lived together as husband and wife. Ito po ay medyo controversial. Hindi naman controversial kasi sinasabi ng Biblia. Pero meron pong naniniwala na Mary was a perpetual virgin, na siya ay nagpatuloy na berhin, hindi po siya nag-asawa. Pero mali po yung doktrina na yan o sinasabi niya. Ayon sa Biblia, Mary did not become a perpetual virgin. Ano pong sabi sa Matthew chapter 1 verse 25? Bago tayo magtapos sa ating pag-aral. But Joseph had no union, sexual union, with her until she gave birth to a son. And he gave the name Jesus. So ayon sa translation na yan, si Jose ay hindi nagkaroon ng relasyon sa kay Maria bilang asawa hanggang sa maipanganak ang lalaki na anak, at yun po ay si Jesus.
So, hindi po nagsasabi yan na Mary was a perpetual virgin. American Bible translation of Matthew 1 verse 25. He had no relations with her until she bore a son, and he named him Jesus. Yon po yung American Bible version. King James Version, ganito ang sinasabi, and knew her not. The word know in the Bible means sexual relationship. Yun po yung King James Version. And knew her not till she had brought forth a son, and he called his name Jesus. Sa Tagalog po, ganito ang sinasabi. Filipino version, ang bagong tipan. Ngunit, hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki, at Jesus ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. So yun po yung iba-ibang translation ng Matthew 1:25 sa Ingles at sa wikang Pilipino. Ngayon, sabi sa Biblia, si Jesus po ay nagkaroon ng ibang kapatid. Ang ibig sabihin, pagkatapos na ipanganak si Jesucristo ni Maria, Joseph and Mary continued to be husband and wives. Hindi po sila nagdiborsyo. Anong patunay yan? Sa Matthew 13:55-56. Matthew 13:55-56. Yung mga Hudyo na nakakita kay Kristo at siya ay nangangaral, nagsasalita, sabi nila, is this not the carpenter's son? Is not his mother Mary? And the brothers' name are James, Joseph, Simon, and Judas. And even his old sisters are with us. So sabi ng mga taong doon sa Galilea, nung nagsimula pong mangaral ang Panginoong Jesucristo, taong 33 Anno Domini, sabi ng mga tao, hindi ba anak ng karpinterong si Jose ito? Bakit ang galing-galing niya? Hindi naman nag-aaral yan. Hindi ba ang kanyang ina ay si Maria? Hindi ba ang kanyang mga kapatid ay si Santiago, si Jose, si Simon, at si Judas? Pati na yun ang kanyang mga kapatid na babae. So ito po mga kaibigan at mga kapatid ay napapatunay ng Panginoong Jesucristo ay nagkaroon ng mga kapatid kay Maria. In other words, sa mother side, at of course hindi sila kakapatid sa ama kasi ang kanyang ama ay ang Espiritu Santo. Okay, the last version na babasahin natin, Good News Version, Matthew 1:25. But he had no sexual relations with her before she gave birth to her son, and Joseph named him Jesus. So yan po napag-aralan natin ngayong umaga mga kaibigan at mga matid, ang tungkol sa virgin conception and birth of our Lord Jesus Christ. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at nawa, nakatulong po ang ating programang Alamin ang Iyong Biblia, Know Your Bible program, atid po sa inyo ng World Radio International through White Sparrow Road Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. So, sa mga hindi pa po sumusunod kay Kristo, kayo po ay aming iniimbitahan at sana makipag-aral kayo personally o pwede rin dito sa radio, sa ating video, pwede kayo mag-comments, then we can contact you or somebody will contact you. Maraming po salamat. Please, those sa nanonood ng video, please like and subscribe and share po ang ating video. Pagpalain tayo ng ating Panginoon Diyos. Bago tayo magtapos, let's have a short word of prayer. Our Lord God, who art in heaven, thank you for thy word, the Bible, the scriptures that tell us that thy Son, Jesus Christ, was born of a virgin, was conceived of a virgin through the Holy Spirit, and was born through a virgin by the name of Mary. Thank you for the information and the knowledge that we have learned through your word. And may this lesson, O Lord, be a blessing also to many people who are searching for thy word and for the scriptures. God bless them, and may you always bless all the listeners and also the viewers of this video and program. We pray all of this, Lord, through the name of thy Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Praise the Lord, ye hands adore him. Praise him, angels
angels in the high. Sun and moon rejoice before him. Praise him, all ye stars of light. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. He has spoken, worlds his mighty voice obey. Love